Pero dito sa paglilingkod ni Haring Amaziah, isinulat ng mga tagapanulat ng mga chroniclers na bagamat siya ay gumawa ng tama, pero marami isang polisiya na nagbigay din ng compromise, hinayaan niyang patuloy na magsunog ng mga insenso yung sa mga inanyo ang mga santo, yung mga images. Hinayaan niya rin 'yon. Tingnan mo ang I'm not condoning Haring Amaziah. But if you are going to lead a country, Sister Arlene, you have to balance eh. May pagkakataon, gusto mo yung ginagawa ng presidente. May mga ilang batas na ayaw mo. Diba? Kaya minsan may mga taong galit kay Presidente Duterte kasi daw parang pagdating sa mga Chinese, mahina siya. Whatever the reason is, who are we to tell him that he was doing wrong? But if you were in the Middle East, Sister Mercy, tingnan mo ang Qatar. Ang Qatar, nagpapapasok ngayon ng mga Christians. They could have done, sa Saudi, wala. I don't think so. Kasi hanggang ngayon, patago ang Saudi eh. Underground yan eh. Alam ni Pastor Saldi yan. Bagamat the Bible is silent about that, but the fact na sinulat ito ng chronicler, tinanggap ng naging canonized ito. Pag sinabi na canonized, Sister Alice, ito ay tinanggap ng lahat ng Kristyanismo na ito ay salita ng Diyos. Wala tayong alam kung bakit. But it is possible na ikaw ay tama ang puso mo, tama ang ginagawa mo rather sa Diyos, pero hindi ka loyal. Kumbaga siguro, para sigurong, yun nga, sample, parang sa asawa, may asawa ka, mahal mo asawa mo, pero hindi ka loyal. Kasi after may pinuntahan ka ng Monday to Friday, asawa mo, pero meron kang Saturday, Sunday. Diba? Siguro ganon. Walang explanation eh. May mga example ang kanyang pagsunod, verse 3 to 4. Pinatay niya ang kanyang mga servants na pumatay sa kanyang ama. Pero hindi naman niya pinatay yung mga anak nila. Ito yun, nagagamit ko ito, Sister Arlene eh. Itong ganito sa law. Minsan kasi, sa law, nagsusulat din ako ng mga Bible verse, Pastor Johnny. Sabi sa batas ng ganito. Sabi sa ganito, ganyan. Oh, sumpain yung mga tatay na hindi nagbibigay sa mga anak, ganyan. So, nagsusulat ako ng ganyan. And sometimes I use this. Their father shall not be put to death for their children, nor the children shall be put to death for their fathers. But a person shall die for his own sin. Na, mga kapatid, ito ay bomba ito, Sister Arlene. Bomba. Bakit ko nabing bomba, Sister Mercy? Maraming yung gumagamit. Ito naman ay, alam kong ito'y naka-record. Pero ito ang sabi, Pastor Johnny. Maraming mga presidential, ginagamit nila yung estate tax na 23 billion ni BBM. Sabi nung si retired Supreme Court Justice, kung sino mang Supreme Court Justice na yun, sabi niya, hindi, dapat inuutusan ng BIR. Dalhin, singilin yan si BBM. Now, kung hindi ka abogado, Sister Arlene, maniniwala ka sa media eh. Kaya alam mo, maganda nagiging lawyer ka. Alam mo kung sa lawyer, Sister Alice, you understand all the facets. You don't just base your judgment based on what you hear, based on what you watch, or what you heard, but based on facts. Titingnan mo lagi yung totoo. Titingnan mo magkakaroon ka ng ganong discernment eh. Now, sabi, bakit yung BIR? Hindi pinadadalhan ng sulat itong si BBM. Dapat magbayad siya 23 billion. Narinig ko rin si Isko na pagbayaran yan, pati si Manny Pacquiao. Imagine pag nanalo yung presidente niya, si BBM, tinotolerate niya yung hindi pagbabayad ng buwis.
Ganon. Eto na, Sister Arlene, ang bomba. Ngayon, tinanong si Presidente Duterte. Sabi ni Presidente, hindi ko trabaho yan. Ang trabaho niyan, BIR. Walang pakialam dyan ng Office of the President. Na mga kapatid, related yan sa ating topic, ha? Para naman may maiba. Alam mo kapatid, maganda rin yung may naiiba. Hindi yung ating pagbabasa talagang dito lang contain. Now, relevant ito, Sister Alice. Sister Cecil. Sabi nitong si retired Supreme Court Justice Carpio, sabi niya, hindi. Kasi ang Office of the President, under niya ang BIR at saka ang Department of Finance, ang DOF. Dapat, ang Office of the President ang mag-uutos sa BIR. Ito naman BIR, hindi makapagpadala. So, inaabangan ko yun, Sister Alice. Alam mo, sumagot ang BIR. Related to, Sister Cecil, sa ating topic. Sasabihin ko kung bakit. Ang sabi ng BIR ganito kanina. Sabi ng BIR, oo nga. Dapat magbayad ang mga Marcos ng 23 billion state tax. Yung state tax, Sister Arlene, alam mo yung state tax. Pero sabi pa rin yung state, yung pag-aari nila, kasi malaki ang lupain eh. Ang tawag yan state. E-S-T-A-T-E. Sabihin, may mga mansion yan. Kasi si BBM, may bilyong bahay yan sa Forbes Park. Ay, ang bahay dyan, Sister Arlene, pag bibili ka, example, naging governor ka na. Mind you ha, napapanood ko lang kasi Sister, may mahilig manood ng mga Kardashian, yung mga mayayaman tao. Eh, napapanood na rin ako. Ang pinakamababa dyan, Pastor Johnny, sa Forbes Park pala, pinakamababa. Sister Mercy ha, pinakamababa, 1 billion. 1 billion. Bibili ka. Ay si BBM, ang ilang billion ang ano niyan. Si Manny Pacquiao, sabi niya 23 billion ang bahay sa Forbes Park. Now, balik tayo dun sa issue. Sabi ng BIR ganito, Sister Mercy. Oo nga. Pinadalhan na namin ng sulat ang mga Marcos na magbayad ng 23 billion. Now, alisin na natin, Sister Mercy, yung issue ng pandemic kasi alam mo naman sa atin ang post office. Ang post office sa atin, Sister Cecil, hindi kagaya ng post office dito, ha? Ang post office sa atin, pag nagpadala ka, akala ng mga postman, laging may lamang chocolate, laging bubuksan. Kaya malamang hindi nakakarating. Ang dami kong pinadala mga divorce sa atin, yung mga kliyente kong hindi nakakarating sa Pilipinas. Sabi ng UK, what's going on to your country? All the letters we sent to the postal office, hindi nakakarating sa patutunguhan. Ay, mind you nga naman, Sister Arlene, magdi-divorce ka, Sister Mercy. Ang asawa ng isang yung isang kliyente natin, taga Timbuktu Island, ng Mount Imamawo. Babayad ka ng 5 pounds. Ay, ang sasabaang, akala mo dadaan ng bangin at mga ahas at mga tigri ang kadlasa. Wala magdadala ng sulat. Now, itong Sister Arlene, sabi ng BIR, ang may utang sa BIR, Ferdinand Marcos Sr. Okay? Or Imelda Marcos. For example, Imelda Marcos. Sige. Eh, hindi naman si BBM si Marcos eh. Marcos ang apelido niya, sabi ng BIR. Ang apelido niya Marcos, pero hindi naman siya Marcos lahat eh. Pinadala namin doon sa lawyer ng mga Marcos. Pinadala namin sa personal representatives nila. But BBM is not the one who is liable to pay the 23 billion. Marcos says, pero hindi si BBM. Nakuha mo ang point, Sister Arlene. Ito yung principle na nag-govern dito. The father shall not be put to death, or we can put it in another way, the father shall not be punished by the mistake or by the sins of their children, or vice versa. Ang nagkasala dito na pinatay ni Amasya, yung mga tatay ng mga batang ito. Ay bakit yun naman papatay ng mga bata? Wala namang kasalanan. Nakukuha mo si Sister ng logic. And for that reason, nasagot ng BIR, and sa bagay, mga abogado, magkakaiba rin kami ng legal interpretation.
Pero ako, mas panig ako doon sa sinabi ng BIR na bagamat Marcos si BBM, pero he is not the representative of the whole Marcos. Somebody, somewhere, kung kanino man yan, kasi hindi naman si BBM, 1974. Bata pa siya eh. Anong alam niya? Nakukuha mong point, Sister Arlene. So, ito yon. Kaya nagagamit ko rin to, Sister Mercy, sa immigration. Kasi sabi ko, sample, ang pinaglalaban ko, bata. Sister Arlene, tuturuan kita kung paano manalo sa court. Basta, sample lang kliyente mo, bata. Tapos sabi ng mga, TNT ang magulang niyan eh. Gagamitin ko na itong logic na to, itong argument na to, iti-trigger ko na siya. According to this law, the child should not be punished for the sins of the parents. Yung parents, parusahan nyo. Pero itong bata, hindi. Now, so, sabi nito, okay, so check. Sasabihin ko na isa there. Then, kung papayag ka, Your Honor, na yung bata ay manatili sa United Kingdom, sino mag-aalaga niya sa bata? Therefore, yung parents, di ba? So, dapat, kung i-allow mo yung batang manatili sa United Kingdom, i-allow mo na rin itong magulang na to. Hindi mo pwedeng i-allow mo yung bata, tapos sino mag-aalaga? Di pag-alagala sa kalye yan. I-allow mo na yung parents niyan para tapos na. Kasi according sa ganitong batas, ito yun eh. The child should not be punished for the sins of their parents. At maraming Court of Appeals and Supreme Court legal principles that confirm this principle na ito sinasabi ko tama. Di panalo. Yung nanay, tuwan-tuwa. Yung Sister Ann, bunda yung Sister Ann yan eh. Yung mami ni Sakaret, saka ni ganyan ang ginamit ko eh. Kaya sa nanalo sa court. At ganoon din tayo mga kapatid. Sample, sa Pilipinas kasi minsan may galit-galit yan, Sister Arlene. Sample, galit ako sa nanay niyan. Sa nanay ka naman galit, bakit naman pati anak ipagagalitan mo? Di ba minsan ganoon? Minsan galit ka sa nanay, pati sa anak, ayoko dyan sa batang yan, kasi nanay niya ganoon. Hindi naman kasalanan ng bata. Sa nanay ka lang magalit, pero huwag mo ipasa sa bata. Ganon yan, mga kapatid. So, nandun yung principle na ito. Maganda ito eh. So, pinatay niya mga... Kaya minsan maganda nanonood din kayo ng mga current events. Marami kayo natututunan. So yan, pinatay niya. Obedience and victory over Edom. Alam na natin yan. Hindi natin uulitin, Pastor Johnny. Now, itong si Amasiya na naman, kaya sabi nga ay may ginawa siyang tama, pero hindi siya loyal. Nagkaroon siya ng arrogance, nagkaroon siya ng pride. He brought the gods of the people of Seir, set them up to be his gods, and bowed down before them. So gumawa ka nga ng tama sa Lord, pero ginagawa mo naman yung hindi niya rin gusto. May ginagawa kang tama, may ginagawa kang mali. Ang gusto ng Panginoon, you shall love the Lord with all your heart. Walang biglang liko. Amen ba? Dinala mo pa. Meron kang, kaya itong si Amasiya na to, may kaingotan din siya. May foolishness of idolatry. Kasi may mga bagay, Sister Mercy, na pinahalagahan niya ng higit pa sa Diyos. Anything that you put above and more than God, that is a form of idolatry. Not necessarily images, pero yung bagay na masigit pa sa Diyos, hindi tama yun sa Panginoon. Meron akong isang kapatira na sabi niya, wala kang makikita sa Bible na na gusto ng Panginoon, pabayaan mo yung parang sa kanya, hindi ko ba sinasabing, dapat kasi, Starley, may balance eh. Hindi ko sinasabing dapat ng lahat ng oras mo nasa simbahan. Pero yung wholehearted na pag-ibig sa Diyos, lahat ng gagawin mo ay para at dahil sa Diyos. Pag ginawa mo yung Sister Cecil, tapat ka sa Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ka gagawa ng bagay na ayaw ng Diyos.
Eto, sinabi na ng Panginoon kay Haring Amaziya, huwag kang sasamba sa mga inanyuan. Ang ginawa niya pa, dinala niya ang mga Diyos ng mga tao, ng mga taga-Seir. At isinet up pa niya. At pati siya, Sister Arlene, lumuhod, sumamba. Oh. Hindi niya na ba alam, di ba si Haring Solomon, ganyan din ang nangyari? Si Haring Solomon sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan eh. Kaya, makikita mo, the common denominator, Sister Mercy, ng mga tao nagkamali at hindi nakadrating doon sa sukdulan na yon, David was not. Wala akong nabalitaan na si David ay kumaliwa sa Diyos. Bagamat nagkamali siya, alam natin, pero wala akong natandaan na tinabla niya ang Diyos eh. Nagkamali siya, yes. Admittedly. Pero sa Panginoon, hindi ko sinasabing i-tolerate niya yun, pero hindi naging sapat yon para kagalitan siya ng Panginoon ng sobra. Nagalit ang Panginoon sa kanya sa ibang bagay, but not to the extent na tinabla ni David ang Panginoon sa pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. At para sa Panginoon, isang malaking paglapastangan, pagyurak, at paghamak sa katangian ng Diyos ang pagsamba sa mga iba't ibang imahe. Itong haring ito, may katangahan din siya. Alam niya ng mali iyon, ginawa niya pa rin. At naging mayabang siya. Kaya natalo siya. Minsan kasi pag mayabang. Tapos nung verse 25 to 28, kinagalitan siya ng mga tao at pinatay siya ng kanyang mga nasasakupan. Yung mga tao talaga na dapat sana tutulong sa kanya. Kaya Sister Arlene, kapag ikaw ay naging gobernador, mamahalin mo ang iyong kababayan. Alam mo ang tao, tutulong yan sa'yo dahil gusto kanyang tulungan, kahit walang bayad. Pero bagang tao, nagalit yan sa'yo dahil maaaring hindi ka nagpakita ng mabuting bagay sa kanila. Kaya itong si Haring Amaziya, pinatay siya ng mga tao, kinagalitan siya ng mga tao at sila ang pumatay sa kanya. Nagkaroon sila ng conspiracy against him to kill him. Now going to the next chapter, Pastor Johnny, 26. Itong kay Haring Uzziah na to, napakaganda rin ito. Isang hari din ito na naging tapat sa Diyos. He did what was right in the sight of the Lord. At binigyan siya ng Panginoon ng 52 years long reign. Mahirap ang tinamasa ang pag-akyat ni Haring Uzziah sa trono. Pero sabi rito Sister Arlene, he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. Kasi may nagawa rin naman tama si Amaziah. Hindi natin pwedeng alisin yun sa kanya. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. As long as he sought the Lord, God made him prosper. So it comes to the conclusion, Sister Cecil, that as long as we keep seeking God, kaya yun nasa New Testament, Sister Mercy, seek ye first. The past tense of seek is sought. So, ang sabi rito ng Bible sa 2 Chronicles chapter 26, verse 1 to 5, pinagpala sa ng Panginoon, God made him prosper. It tells us, Sister Cecil, na Diyos din ang nagbibigay ng gantimpala ng kasaganaan sa atin. As long as we keep seeking God. Habang hinahanap mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Sasagana ka.
Yun ang naging buhay ni Haring Uzziah. Nagkaroon siya ng lakas, katanyagan, verse 6 to 15. Maraming pinatay sa Haring Uzziah ng mga Amonita. Marami siyang mga ipinagawang mga tore, nagukay na maraming balon, at marami siyang army. Many biblical scholars believe that he was a remarkable king. May sinasabi rin dito si Sister Alice that he made devices in Jerusalem invented by skillful men to be the towers and the corners to shoot arrows and large stones. So parang gumawa siya, nagbigay siya ng environment na lahat ng mga matatalino ay nasa sa isang lugar. Ang United Kingdom, kaya mapapansin mo, Sister Arlene, the United Kingdom's principle now is to attract the best and the brightest. Kaya naapektuhan ngayon, nung April 6, 2012, naapektuhan ng mga kababayan natin na domestic worker. Because the decision of the Home Office, the government of the United Kingdom, is to increase, to intensify the science, math, and technology. Paramihin yung mga marurunong sa larangang yon. At itong ginawa ni Haring Uzziah. But in verse 16, Sister Mercy, nagkaroon din ng pagbagsak itong si Haring Uzziah. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Kaya pag ikaw ay sikat na Sister Arlene, yung pagpunta mo sa Masbate, lahat kayo, oy, Gov! Diba? Pag naging kilala ka na, Sister Arlene, wag lalaki ang iyong ulo. Kasi pagka sumisikat na, lumalaki na ang ulo, yung mayabang. Yung kasi ang mahirap dyan eh. Kaya minsan magaling tayo sa... May mga tao, Sister Alice, na magaling mag-handle ng hirap, pero hindi magaling mag-handle ng sarap. Sabihin, magaling mag-handle ng mga bagay na mahirap. Pero pag dumating na yung kasikatan, yung kayamanan, kasaganaan, hindi na nila kayang i-handle. May mga taong ganon. At ang halimbawa dyan ay si Haring Uzziah. Kaya minsan, Sister Alice, may mga... Kaya nga lagi kong sinasabi niyo, Sister Cecil, na you have to deserve before you desire. Could it be that God cannot trust us with the success, with the prosperity? Because alam ng Diyos, di mo kaya eh. Minsan kasi, sa halip na... Kaya minsan, di ba, may mga bata na, ay, wag mo bigyan ng maraming pera yan. Kasi pag binigyan mo ng maraming pera, bubulakbol yan. Ibibili lang ng mga sigarilyo, ng marijuana. Di ba minsan, dahil hindi kaya ng bata yung karamihan ng pera eh. Ay, ang dami kong pera, gagawin ko rito, hindi ko alam. Di ba? At maybe, God loves some people so much that God does not entrust them with success and prosperity. Because God knows that our nature cannot stand them. Alam ng Panginoon, hindi mo kaya eh. Hingi ka ng hingi ng malaking sweldo. Hindi mo naman kaya ang trabaho ng malaking sweldo. Eh, Sister Arlene, 1,000 per week. Pero my God, mga kapatid, kaya mapapansin mo sa church, hindi na umuwi yan eh. Paglabas niya ng linggo, diretso na sa church. Diba? Kaya yung sinuot niya mga kapatid, nagdadala na yan ng damit. Pagdating niya, pag-alis niya ng Lunes kay Brother Steve, ang balik niya na linggo. Tapos tatanungin mo, 1,000 pounds a week. Eh, kaya mo ba? Oh, nagtatrabaho na yan. Sa, di ba, dalawa Sister Allen ang employer mo ngayon? Kay Madam at saka kay ano? Dalawang Madam yan eh. Eh, ikaw, isang Madam ka lang. Ang trabaho mo, 9 to 5. Pagka napatagal-tagal pa ng konti, inis ka na sa amo mo. Ay, Sister Allen, hindi. Up to sawa yan. Ma'am, what else? Alam, ma'am, I'm ready. Oh.
Bakit? Lahat available. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, huwag din tayo laging mainggit hindi naman naiinggit. Kasi minsan, hindi naman dapat talaga mainggit. Pero yung parang, bakit? Bakit siya? Ang laki ng sweldo niya, ang laki ng kinikita niya, ako hindi. Tanungin din natin ang sarili natin. Baka pag binigyan ka ng Panginoon ng malaking sweldo, mawala ka na sa church. Kasi madali magpunta sa church kasi, wala akong trabaho sige, church ako. Okay, binigyan ka ng maraming sweldo. Nilakihan ang amo mo. Sige, bayaran kita ng ganito. Hindi mo naman kaya. Amen ba mga kapatid? Baka mamaya, bigyan ka ng Panginoon ng mataas na voltahe, pero ang capacity mo lang pala, parang 2 watts ka lang. Humingi, Panginoon, bigyan mo, bakit ang liwaliwanag nung katabi ko? My God! Ako, pareho lang naman kami. Patay, 100 watts yun. Ikaw, 2 watts ka lang. Humingi ka ng malaking, mataas na wattage. Sasabog ka kasi ang capacity mo. Kaya mapapansin mo yung logic ng principle ng talents, 5, 4, 3, 2, 1. May kanya-kanya yun Yun lang ang karapat, yun lang ang kaya niya. Kaya, tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwede mag-compare sa iba. Bakit siya? Laki ng bahay niya, tapos akong liit. Oo nga, malaki ang bahay niya, pero my God, hindi na umuwi sa bahay niya, parang Sister Arlene. Buti nga, nakaka-attend pa ng service Pero hanga ako dyan kay Sister Arlene, napakalakas. Talagang walang talagang parang Spartan, alam mo yon? Alam mo yung Spartan, yung tsinelas ng unang panahon, Sister Cecil, alam mo yung Spartan, di ba? Tsaka yung Ever Ready, alam mo yung Ever Ready, lumalakad na, yung Ever Ready parang bunny na naglalakad, di ba? Namang kapatid, magpapatuloy tayo, konti na lang. Sinabi rito na, he transgressed against the Lord by entering the temple of the Lord to burn incense. So, binayolate ni Haring Uzziah ang prinsipyo ng Diyos. That no king should also be a priest. Kasi nung unang panahon, kanya-kanya ng toka. Sample, hari ka lang. Hindi ka pwedeng double function ka. At ang hari, ang mga pari, hindi pwedeng maging hari o maging propeta. Amen ba? Pero si Jesus, pinulfill niya yung tatlong yon. Siyang hari, siyang pari o priest natin, sacerdote sa ating mga born again, ang tawag natin, at siya pa rin ang hari. So, hari, propeta, at pari. Pinulfill niya yon. At si Haring Uzziah, sabi ng 2 Chronicles 26 verse 16, naging unfaithful sa Diyos. Yun ang sumira sa kanya. Kasi parang gusto niya pandagdagan Yung hari na siya, pero gusto niya pa maging pari ulit. Kaya, magtataka ka, Sister Arlene, bakit ako, as a lawyer myself, I like opposition. Yung sinasabi natin dilawan, gusto ko may dilawan Bakit? Kung walang dilawan, Sister Arlene, lahat pula, lalaki ang ulo niyan May tendency na magkaroon tayo ng monarchy. May tendency na magkakaroon ng imbalance of power. Walang check and balance. Dapat may opposition. Huwag kang magalit kina Trillanes. Sina Trillanes, sinasabi natin Trililing. Kung walang Trililing, walang kokontra sa ating mga governor. Hindi ko man sinasabing masama ang ating mga pinuno. Pero minsan, pag wala nang nag-check, baka lumaki ang ulo, wala naman mag-check Di, monarchy na tayo. Amen ba mga kapatid? Wala nang babangga sa kanila Di ba? Kaya maganda, meron ding check and balance. Ganun ang division of 3 branches ng government. Kaya executive, legislative, judiciary. Lahat ng government sa buong mundo may 3 body. Lagi may check and balance. Para itong
Pag nag-away itong dalawa, executive, legislative, nag-away yan, ang pinaka-final decision maker, judiciary, mga judges. Now, bakit ko nasasabi ito? Itong si Uzziah, gusto niya, hari na siya, gusto niya pa maging pari ulit siya. Pari pa din siya. So, dalawa ng pinagsamang malakas na puwersa, na katungkulan ang nakukuha niya. Eh, dumadami ng kanyang kapangyarihan, kaya nagalit sa kanya ang Diyos. Ayaw ng Panginoon na meron kang absolute power. Amen ba? Sa mag-asawahan, kailangan nag-uusap. Hindi lahat ng desisyon para ako ang lalaki dito, ako masusunod. Teka muna. Tama ba ang desisyon mo? Ako ang magulang, ako masusunod. Teka muna. Baka mamaya magtanong din. Hindi masama magtanong. Kasi hindi mo naman monopolize ang knowledge. Alam mo ba lahat? Hindi mo naman alam lahat eh. Kaya kita mo ang ating botohan, Brother Jeff, lagi may democracy. Demokrasya. Kasi kung sinong manalo, siya ang panalo. Sinong mataas ang boto, siya. Oo. Kaya sinasabi dito mga kapatid na ayaw ng Panginoon, at ang gusto ng Panginoon, Sister Arlene, kung sample, tinuka ka ng Panginoon na pastor, o kung hari ka, kung si Haring Uzziah ka, hari ka lang. Pagbutihin mo na lang yung pagiging hari mo. Huwag mo nang angkinin yung mga responsibilidad na hindi na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kasi baka hindi ka binihiran ng Panginoon dun eh. Diba? Naalala ko, Brother Jeff, na sa Michael Jordan, diba? Chicago Bulls. Galing niya sa basketball eh. Nag-ano siya, nag-softball. Hindi na siya naging sikat eh, diba? Hindi, naging sikat din siguro, pero hindi kasi sikat ng basketball niya. Kasi lahat ng tao, laging gusto ng Diyos. Hindi naman siguro gusto ng Diyos, pero ginawa siguro ng Diyos na lagi may kulang. Kasi pag kumpleto mo ng lahat, wala ka ng kailangan, hindi mo na kailangan ng Diyos. Lalaki na ang ulo mo. Kaya ang gusto palagi ng Diyos, may kulang. Kaya sabi mo, Sister Alin, alam mo yung kapatid na may kulang. Talagang ginawa ng Diyos, may kulang. Di ba minsan, Sister Cecil, yung sasabihin mo na yung isang tao yung may kulang-kulang, talagang may kulang yun. Kinungkulang-kulang talaga. Kaya yung mga kapatid na nagsasabi sa akin, yung mga kliyente ko na attorney, alam mo yung asawa ko, napakatanga. Bakit ka naman? Tanga-tanga, ganto-ganto. Kapatid, magpasalamat ka, naging tanga ang asawa mo. Kung hindi naging tanga yan, hindi ka mapapang-asawa niyan. Diba, Sister Cecil? Kasi kung naging matalino yan, hindi ka nakuha. Sister Ellen. Diba? Kasi kung naging matalino yan, baka hindi kayo. Pasalamat ka, naging engot yan. Kasi nabulang, siguro wala siyang paningin. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, tanga-tanga niya. Siguro nga tanga siya. Pero sabi nga ni Don Nakar, tanga man ako, dakila naman. Diba? Now, makontento tayo kung anong meron tayo. Pagyamanin natin, pagalingin natin, paunlarin natin yung talento na binigay sa atin ng Diyos. Huwag mo nang hangarin yung ibang bagay na hindi mo nasakop. Kasi ito si Haring Uzziah, hindi pa sa nakontento doon sa kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos ng isang hari. Ang gusto niya pa, kuhanin pa niya yung posisyon ng pari na ang function ay lumapit sa Diyos. Kaya para sa Panginoon, wala siyang place. Hindi pwede. Yun lang naman naging kasalanan nila dyan eh. Diba? Saka si Haring Saul. Si Haring Saul, nagkaroon siya ng kalakihan ng puso eh. Ayaw ng Diyos na may mga pride. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Brother Jeff, ang sweldo mo ngayon, 3,000 pounds a month. Laki-laki. Magkano na yun sa pera? Magkano na bang palitan ngayon? Tingnan na natin. Sino nagpapadala dyan? Magkano ng palitan ngayon, Pastor Johnny? 67. Okay. No, 66.66 lang po. 66 po. Tumaba. Bumaba. 66.60. 66.60. Ayan. 199,000. Ang laki. Pero tatandaan mo, Brother Jeff, ang Diyos,
Hindi lang sa sumusubok sa kahirapan. Even the blessing is also a test. It's also a test, Sister Mercy, isn't it? Yung blessing, test din ng Diyos yan. Yung bang blessing mo, are you blessed to be stingy? Are you blessed to be nasty? Are you blessed to be full of pride? Or are you blessed to become a blessing? Diba? Pero pag ang buhay mo, Sister Cecil, naging blessed ka, pinagpala ka ng Panginoon, tapos naging blessing ka, either sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa mga taong nagmamahal sa'yo, at ganon din sa gawain ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Pero pag ikaw ay blessed lang, tapos hindi ka naging blessing, sinaraduhan mo na yung kamay mo, aalisin na ng Panginoon yun. Kasi hindi ka na naging source ng blessing niya. Amen ba, mga kapatid? Kaya, ganon din ang naging buhay nitong si Haring Uzziah. Nagalit si Haring Uzziah. Sabi ng Panginoon sa kanya, "It is not for you to burn incense to the Lord, but for the priest." May kanya-kanya silang toka eh. Kaya nagkaroon ng sinasabi, Sister Alice, na there is a separation of the church and the state. Yung Katolika, Romana Katolika, sinasabi na dapat hindi kayo makialam sa mga polisiya. Pero makikita mo ngayon ang mga pastor. Eh bakit ngayon si Brother Eddie Villanueva, congressman? Oh. Bakit itong maraming mga pastor na congressman ha? O di mali pala yun. Sabagay, ito ay mga lumang Ito ay mga Old Testament eh. Pero Sister Arlene, pag kumandidato ka, kasama mo kami kapatid. Kahit anong kulay, orange, pink, o pula, mamili ka. Gusto mo, decolores tayo, parang LGBT. Okay din yan. Di ba? Yung decolores pag gano'n, maganda rin yan. Iba-ibang kulay. O lahat, pinagsama-sama. Amen ba? At nagalit si Uzziah, he became furious, pero sa galit niya, Brother Jeff, tumubo sa kanya ang ketong nagmula sa kanyang noo. You see? Kaya mahirap yung mayayabang. Pagka ikaw may perang konti, okay lang magpera. Maging relax lang. Relax, take it easy. Mag-ipon. Kaya nga kanina, meron akong mga future topics natin na how not to be afraid in the future. Yan. Paano hindi ka matakot sa future? Kasi mga tao natatakot pag tumanda, ganto-ganto. Gusto kong pag-aralan natin yun. Paano natin maiiwasan ang takot sa ating kinabukasan? Isa dyan, Brother Jeff, ang paghahanda sa iyong pagtanda. Brother Jeff, ilang taong ka na kapatid? I hope you don't mind. 37 po. 37, 37. Ang age of retirement, Brother Jeff, is 65. Pagpalmagan natin, 65 minus 37, 28 years. Eh, kumikita ka ng 100 na, pagpalmagan nga 200,000 na lang, ha? 200,000. Ha? Depende sa palitan. 5.6 million. Yun lang? Hindi. 200,000 28 years times 12 times 200,000. Yan. 67.2 million, Brother Jeff. Kung hindi ka nakakain yan, hindi ka gagastos. Pero bakit? Kaya tinuturo ito sa inyo mga kapatid. Maganda rin na huwag tayo maging mayabang habang tayo ay nasa tanghaling tapat ng ating pagkita. Ito ngayon ang tanghaling tapat mo, Brother Jeff. Hindi pa laging ganyan ang sweldo mo. Tandaan mo, Brother Jeff, pag namatay ang amo mo, patay na rin ang sweldo mo. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, Brother Jeff, hanggat maaari, buhayin mo, Panginoon! Buhayin mo itong aking naalagaan habang buhay ito. Buhay ako. Diba? Sister Cecil? Panginoon, habang nandito ang amo ko, nandito ako, may kikita ako.
Hindi yung papatayin mo ang amo mo. Pag pinatayin mo ang amo mo, hindi mo pinakain, sinaktan mo yan. Sister Mercy, o sino bang mapapahamak? Di ba ikaw din? Kaya Brother Ben, Brother Jeff, ang panalangin nyo, lagi nyo ipanalangin sa ating mga prayer warrior. Pastor Johnny, pwede ba gahong pakipanalangin ho ng aming inaalagaan, naruhibuhay ng Panginoon kahit na dadalwampung taon, okay na ho? O. Aba, malaking bagay, Brother Jeff, kasi kung magtatrabaho ka sa hotel, sa Tesco, sa mga tindahan, mababa. Kaya ang isang turo ko niyan sa inyo mga kapatid, habang kayo ay malakas at habang kayo kumikita, bagay, madaling bumili ng mga bagong gadget, bagong sapatos, bagong damit, pero hindi yan ang kailangan mo ngayon. Kailangan mo ngayon, Brother Jeff, sa mga nag-iipon, sa mga bata pa, nagkatayo ang mga nagtatrabaho dyan, habang kayo ay nasa inyong paghahanap buhay pa, mga kapatid ko, matuto kayo magsubi. Maghanda. Oy, by the way, Pastor Johnny, ngayong April 6, ngayon ay first day ng ISA. Alam mo yung ISA, Individual Savings Account. Pwede na kayo mag-invest ng 20,000 pounds a year. Divided by na natin sa 12. Sige na nga, para maging ano tayo, by 12. 1,666 per month. Oh. Mga kapatid, bakit maganda meron kang naitatago? Masarap ang pakiramdam, Sister Arlene. Masarap ang pakiramdam ng may pera sa bangko. Sister Cecil, di ba kasarap? Pagka ikaw, Sister Mercy, walang pera, sama ng pakiramdam mo, para kang may tipos, para kang may lagnat, para kang hindi mo alam kung ano nangyayari sa akin, parang hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Yung pala, nakita mo ang laman ng bangko mo, zero. Kaya may nagpapatotoo sa church, mga kapatid, overdraft. As in drop talaga. Hindi draft. Kasi talagang overdraft. Kaya may nagpapatotoo, Pastor, talagang overdraft na ako. Yung pala overdraft, sobrang bagsak na talaga siya. Yung pala yun. Pag talagang overdraft na tayo, mga kapatid, talagang masakit sa ulo. Diba? Kaya, ito mga kapatid ay tinuturo natin na tayo ay matuto mag-ipon habang kayo ay kumikita. Portion ng inyong pagkita, mga kapatid. Turuan ko kayo. Ito mga kapatid, tinuturo ko sa inyo dahil alam nyo naman, hindi naman kayo laging malakas at ang trabaho nyo base sa inyong lakas. Ang trabaho namin mga abogado, kahit kami nakaupo, ang gumagana utak. Hindi kami kailangang pwersahan. Paano, Brother Jeff, kung ikay humina, nabalian ka ng buto? Di ba? Di wala ka. Kaya habang malakas, nag-iipon. Mag-ipon ng pera, Sister Arlene. Mag-ipon ng pera, magtanim, mag-invest. Yun yan. Siyempre, maging tapat sa Panginoon. Kasama na yan. Amen, mga kapatid? So, balik tayo kay Haring Uzziah. Siya ay nagkaroon ng ketong hanggang sa kanyang kamatayan. Naging arugante. At kailangan siyang ibaba ng Diyos. Kaya yung mga tao na nagiging mayabang sa harap ng Diyos, ibababa tayo ng Diyos. Yung pera natin, Brother Jeff, isang pitik lang sa Diyos yan, kaya mawala yan. And you learn how to take care of what God has entrusted you. Be a good steward. Kayo ay maging mabuting katiwala ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ayaw ko maging kagaya ni Haring Uzziah, na sa kanyang kayabangang kahambugan, siya ay ibinaba ng Panginoon na may ketong, isang hari na may ketong, at hindi man lang siya makapunta sa labas ng templo dahil nga siya may sakit na ketong. Di ba alam natin, pag may ketong ka, inilalabas ka, Sister Cecil, meron kang quarantine area. Last but not the least, mga kapatid, konti na lang. Aral ito kay Haring Uzziah. You see, sabi ko nga mga kapatid, may mga tao na maganda ang pasimula, pero hindi naging maganda ang ending. Kaya mga kapatid tayo, sana maging maganda ang ending natin lahat. Yung magandang ending, hindi yung, ay sayang kasi ganda ng buhay.
Nasa London, ang ganda na ng buhay. Bakit ganon? Nasa London ka na eh. Ang ganda na ng buhay natin sa London. May papel ka o wala. Kumikita ka. May pinag-aralan ka o wala. Kumikita ka. Di ba? May kakilala ka o wala. May mga taong nagpapapasok sa'yo. May mga taong tumatanggap sa'yo na para kang tao. Ano bang malay namin sa'yo? Kaya Brother Jeff, hindi namin kilala kung si Jeff. Malay namin kung wanted criminal ka ng Timbuktu Island. Wala ka namang pinakita kay Brother Ben, kay Sister Cecil, kay Sister, na ba yun? Kay Sister Emmy ba yun? Na NBI clearance, wala kang police record. Let's be honest, wala kang pinakita. Pero minahal ka, tinanggap ka, pinakain ka, inaruga, kinilalang tao. Di ba? That is alone, for me, Brother Jeff, is a blessing. At yan, talagang dapat tinatanaw yan. Alagaan ang relasyon. Huwag hayaang masira sa mga konting bagay. Konting salita. Ano yan? Kasi sabi ko nga kanina, Sister Mercy, alam ko, Pastor Johnny, labas na ako ng 20 minutes. May mga, yan ang aking, nakita mo yung aking, yung post ko kanina, sa aking post, di ba? Huwag niyong hayaan mga kapatid na yung mga maliliit na bagay makaapekto sa inyo. Yung mga small stuff. Don't allow the small stuff to steal your joy. Di ba? Kaya sabi ko rito, minsan may mga revelation ng Panginoon eh. Minsan may mga sinasabi ang Panginoon na maganda ito. Not because of the hugot. Wala akong pakialam sa hugot. Pero minsan sinusulat ko yung mga bagay na aking napapag-aralan. Nag-aaral ako ng mga buhay. Not everyone will like you. Don't allow it, yung not liking you, don't allow it to steal your joy. Because their lives are full of garbage or rubbish. And you must be so busy in fulfilling your destiny. May mga tao na puro basura ang laman. At walang gagawin yan para i-infect ka. Para siraan ka kahit na hindi ka naman niya kagalit, basta gagalitin ka. Just move on. Smile and just do what you have to do. So habang tayo ay nandito, Brother Jeff, sa ating mga kapatid na nasa abroad, maganda ang pagkita, maging tapat. Maging mapagmahal sa Diyos, mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa trabaho. Focus lang. Huwag maging mayabang. Huwag maging mataas. Tandaan niyo mga kapatid na ang buhay natin, life is too short. Alam mo bakit ko nasasabi ito, Sister Arlene? Meron akong kaklaseng kinausap, Sister Alice, na sabi niya, alam mo, Don, napakaikli ng buhay. Kaklase ko yun, napakabata. But he is dying now of terminal illness. And he was given 2 weeks to live. Sabi ko sa buhay ko, Brother Ben, why would I be so worried about other people na hindi ako gusto? Nagagalit ako sa mga taong galit sa akin. Kung galit sila sa akin, hayaan mo na. Kung galit sila sa iyo, Brother Jeff, hayaan mo na. Hindi mo kayang ma-please lahat. Basta ang gawin mo, Sister Cecil, mag-enjoy ka sa buhay mo. Dahil maikli ang buhay, Brother Ben. Baka mamaya-maya, hindi natin alam, tayo pala ay may sakit, tayo pala ay ganito na. So habang buhay tayo, live life to the full. Magpasalamat sa Diyos dahil buhay pa tayo. Pasalamat kasi yun ang meron tayo. Habang meron tayo, maglilingkod tayo sa Diyos. Habang meron tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos. Hayaan mo na yung mga ibang naninira. Lagi namang may maninira. Amen ba? Kasama sa buhay, kasama sa pelikula, Brother Jeff, ang kontrabida. Pero tandaan mo, Brother Jeff, pagdating mo sa FAMAS Award, pasasalamatan mo si Rina Salud for my hair and makeup. Si Fanny Serrano for my outfit. O Mona Kiki for my shoes. And then, balikan mo yung mga detractors. Oh,
Di ba? Kung di dahil sa inyo, hindi ako nagsikap ng ganito. Amen ba? Kaya yung mga naninira, Brother Ben, kasama yan sa buhay. Yan dapat ang magpatapang sa'yo, magbigay ng enerhiya sa'yo na gagawin ko ang lahat kong magagawa. I will prove these people wrong. Na mali ang pagkakilala nyo sa akin. Akala nyo, hindi na ako magtatagumpay, pero may kakampi ako, kasama ko ang Panginoon. If God is with me, who can be against me? At pagkasama mo ang Panginoon, mga kapatid, walang makakatalo sa inyo. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Pastor Johnny, back to you po.